kumbaga more on news tayo ngayon. So may time tayo bumati at kaya magandang umaga din kay Rosemary Cu. Ito naman ang ating next na balita. 45% ng mga botante hindi pabor sa pagsampa ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa pagtatanong ng Pulse Asia Research, lumabas na nasa 45% ng mga botante sa bansa ang hindi pabor sa pagsasampa ng impeachment cases kay Vice President Sara Duterte na hawak na ng Senate na tatayo bilang isang impeachment court. Sa nasabing pulso ng bayan, pre-electoral survey, lumalabas din na 26% ang sang-ayon, nasa 23% ang walang tiyak na opinyon at 7% ang walang alam sa usapin. Batay sa reyon, pinakamatindi ang hindi pagsang-ayon na mga botante ay mula sa Mindanao na nasa 88%. Inaasahan ito dahil si VP Duterte ay mula sa Davao City at may malawak na impluensya sa Mindanao, nasa 46% sa Visayas, 3% sa National Capital Region, NCR, at 24% sa Balance Luzon. Mataas na 45% naman ang sang-ayon sa impeachment sa NCR. Pagdating sa antas ng kabuhayan, 56% ng nasa Class E ang hindi sang-ayon sa impeachment, habang nasa 48% sa ABC at 43%. Sa nasabing survey din ay tinanong din ng Pulse Asia ang mga respondente kung naniniwala sila magiging patas ang Senado bilang isang hukuman sa sandali magsimula ang paglilitis at nasa 35% ng mga botante ang naniniwalang hindi magiging patas ang pagdinig. Nasa 33% naman ang walang tiyak na opinyon, habang nasa 21% ang naniniwalang hindi magiging patas ang pagdinig. Karamihan sa mga botante sa Mindanao o 66% ang naniniwalang hindi magiging patas ang Senado, habang nasa 40% naman ang naniniwalang magiging patas ito. Nasa 92% naman ang mga responde ang may narinig, nabasa o napanood ng balita tungkol sa impeachment ni VP Duterte ng House of Representatives. Matatandaan na noong February 5, 2025 na huling session ng Kongreso ay pinadala ng House of Representatives ay kaapat na reklamo sa Senado matapos makakuha ng 215 na boto na dadagdagan pa ng mga sumunod na araw. Pero nagtapos ang sesyon ng Senado at nag-recess na hindi nito na tinalakay ang impeachment complaint. Sinabi ni Senate President Francis Escudero na sisimulan ito talakayin sa pagbabalik ng sesyon sa June 2, 2025. May mga nakabinbin naman petisyon sa Supreme Court na kumu-question sa legalidad ng impeachment complaints kabilang ang kay VP Duterte. Si VP Duterte ay nagwagi sa 2022 national and local election sa botong 32.2 million o katumbas ng 61.53% ng kabuuan bilang ng mga bumoto. Tinambakan niya ang mga kalaban ng milyang-milya. Tungkol naman dito sa impeachment ni Sara Duterte, alam mo sa totoo lang, ayoko nang tumingin ng news. At kasi ako naman, ayoko maki-involve sa politics. Kaya maraming nagtatanong sa akin, Doktora, sa mga ginagawa mo, kaya katulad ito din sa likuran ko, di ba? Kung baga ako agaran servisyo lady. Sabi daw niya, Doktora, yung sa mga ginagawa mo sa pagtutulong, yung kawang-gawa, meron ba akong plano na tumakbo sa politika? O may balag daw ba ako makilahok sa mga party list? O may balak ba akong mag-file ng either for mga lokal na posisyon?
Alam mo pa ang father ko dati, naging barangay, punong barangay for I think 22 years. Diretso yun eh. Kasi that time walang limit ang term. So lagi siya nananalo. So natural, ako ang kanyang secretary, ako yung nag-asikaso ng mga papers. So doon sa panahon na yun, talaga masasabi ko naman na tama na. Total marami naman nagawa father ko. In short, ayaw namin. Tapos ang mga brother ko, sabi niya, wala dito sa atin ng susunod yung sa ginawa ng father ko. Kasi masakit talaga sa ulo. Kasi si father ko, masaya naman siya. Nung siya ay naging punong barangay, alam mo, yung tama ka, sabi, binigay mo ng isang kamay mo, gusto nila lahat. Katulad yan, kapag meron kami na mga relief operation, kapag sabihin natin Christmas, namibigay kami ng mga relief goods, mga grocery. Siyempre ang bigay natin per family o kung sabihin natin household. Ngayon kapag binigay na namin ng isa, ang gusto nilang mangyari, yung anak daw niya ay nag-asawa na, kasama na raw nila sa bahay pa rin, gusto nila dagdagan pa. Hindi sila makontento sa isa. Sabi naman namin, meron naman tayong listahan na sinusunod. Okay naman talagang hindi sila makontento sa isa lang. So sabi namin, nandiyan na hanggang sa doon sa panahon ang alam ko nung mayor yung last term ni Mayor Atienza, yun din ang last term ng papa ko. Para dito sa pagtakbo siyempre kailangan pahinga ng one term and then takbo ulit. Pero nung after that, sinabi namin sa father ko, wag ka na tumakbo, tama na, hayaan mo na lang ibang tao. So, balik sa akin. Ngayon, ang tanong ng karamihan, kung may plano po ba ako pumasok sa politics, sabi ko, ito ay isang big no. Hindi, ayaw ko. Ayaw ko ng politics kasi gusto ko, kung meron man akong kaibigan, gusto ko yung kaibigan na forever. Ayaw ko dahil pag pumasok ako dito sa politics, ngayon, let's say, kunwari, kaibigan kita ngayon, dahil lang sa issue ng partido, hindi ako sumama sa partido mo, hindi ako sumang-ayon sa'yo, hindi magiging magkaaway na tayo. Pagkatapos kung ano kasiraan ilalabas. Naku, lalo na ngayon, ang hirap ngayon ang daming fake news, kung ang daming paninira. Kaya sabi ko, minsan pag ako'y nasa Facebook, nag-scroll, tapos sasabihin ko, totoo ba to? Baka fake news to. So, bini-verify ko pa. Pag hindi, pag alangan, kaya ito ang mapapayo ko. Pag hindi kayo sigurado, huwag kayong magla-like, huwag din kayong magko-comment, at lalo na, huwag kayong mag-share. Katulad nito, tungkol sa impeachment ni VP Sara, ang sana sa akin, parang ang sa akin, di ako pro-BBM o di ako, actually, binoto ko si BBM. Silang dalawa, unit team, BBM, VP Sara. Pero pagdating sa issue nito, ayaw ko makialam. Pero kung ito si VP Sara ay elected siya bakit mo siya i-impeach? Ngayon, kung gusto mo naman, sinasabi po ninyo, meron siyang questionable confidential fund, hindi naman siya lang ang may confidential fund. Kung sa VP Sara ay 125 million pinag-uusapan natin, ang kay President BBM ay billion. Billion ha. So kung imbestigahan mo si VP, dapat pati President, dapat fair. Bakit nakatutok kayo sa dito kay VP Sara? Sa akin, that's my opinion. Wala akong pinapatiga. Kaya sana tapos yung oras na binibigay, yung Quadcom, yung oras sana ang dami pang dapat issue na dapat talakayin, naubos ang oras dyan. Parang sabi ko, ano ba itong nangyayari dito sa atin sa Pilipinas? Lagi na lang natin narinig, puro Duterte, Duterte, Duterte. Tapos
tapos ang administrasyon, parang sobrang ang napapansin ko, bakit sobrang galit? Parang wala na ba kayong ibang issue? Puro na lang konting galaw, ano, sa Malacanang. Sana may katahimikan na dito sa Pilipinas. Lalo na 'yun yung pagtakip kay Tatay Digong papuntang Daheg. Nung una, alam mo sa totoo lang, tayo ay Pilipino, yung tayo ay maawain tayo, lalo na ang Pilipino. 'Yun ang sa lahat ng sa akin lang naman, whether ano ang ginawa ni dating Pangulo, dapat dito na sa Pilipinas gagawin. Ang hindi ko lang magustuhan, bakit dati-rati sa panahon ni Duterte, kapag meron tayong OFW na api, o 'di ba na-rape, o lalo na sa OFW natin dito sa Saudi Arabia, na yung iba nakaano na 'di ba for kumbaga for ano na tawag nito, nakasakdal na 'di ba? Anong ginawa ni Duterte? Sabi niya, pag hindi mo pinakawalan yung OFW, lahat ng OFW na dun sa inyo, papauwi namin lahat sa Pilipinas. So, sa atin, ang ginagawa ng gobyerno, ang mga Pilipino sa ibang bansa, dapat pinoprotektahan, and then kapag nakita natin, inaapi na, ipauwi natin. Dito sa ating kabaliktaran, dito naman sa atin, dapat dito, parang doon mo pa pinadala sa ibang bansa, ah, parang parang foreigner ang mag-aano sa Pilipino. Kaya yun ang nakikita kong magkaiba. Kaya sabi ko, kaya minsan talagang ayaw ko na manood ng news kasi siyempre hindi ako ang pinag-uusapan dito, hindi pro kanino ako. Ang sa akin yung damdamin na unang-una, mag-e-80 years old na si dating Pangulong Duterte. Kitang-kita naman natin sa TV, meron siyang tungkot. Halata na mano na siya dahil sa old age, mahina na. Ako meron akong mother na 80, magna 90 years old. Do'n tayo talagang mahina na at naniniwala ako maraming maintenance na dapat binibigay sa loob ng isang araw. Iba talaga pagka you reach 80 years old, iba na talaga ang health ng katawan. Kaya sa akin nandun lang ang may personal opinion, dun ko lang dun lang ako naawa sa dating presidente na sana dito na lang, bakit pinadala pa sa ibang bansa. Okay na po 'yan, less stress, good servant na lang po at madami po kayong matulungan. Kaya sabi ko mas maganda ganyan na lang ako, magiging public servant, yung makatulong, makapagbigay ng tamang impormasyon sa inyo. Pero pagpasok sa politika, hindi yan talagang no. Marami ngang may mga party list na lumalapit sa akin, "Doktora, baka puwede ka baka puwede ka isa sa aming nominee." Sabi ko, "Ayaw ko." Kaya nga dito pa lang, sa pagiging beat reporter, di ako hindi kasama sa akin ang Congress, House of Representatives, saka dun sa Senate of the Philippines. Kasi 'pag dun ako pumunta, di politics issue. So ang sa akin ay more on sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, sa DOLE, sa DENR, ano pa ba, BIR. Karamihan ito related sa mga manggagawa, employer, businessman, o 'di ba? Yung kung saan ako makatulong. Alam mo karamihan, yung iba hindi sila nakakaintindi ng Tagalog. Ang sa kanila hindi lang nila naintindihan yung proseso, which is yun ang ginagawa ko na ako'y nagsi-share para malaman ninyo ang mga tamang gawin para lalo na sa mga ang next tatalakayin ko naman, ang next
issue naman na tatalakayin ko ay tungkol naman sa SSS naman. So, sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, tatalakayin naman ng iyong agarang serbisyo lady ang isang pangbalita na may kinalaman sa SSS. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ngayon ay March 18, 2025, araw ng Martes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:19 na umaga, kautyam sa kahod sa aki. At batiin ko muna ng magandang umaga kay Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Raymond Acoba ng PhilHealth, kay Rosemary Cook, kay Angelo Redaha, at kay Ellen Adesargo. You have a good heart, stay that way. At kay Miriam siguro to. Onofre, Doktora, pag OFW, makakapag-loan kayo sa SSS. Punta ka lang sa Usap Tayo, letter U, 3 S, AP. Yung usap tayo, and then may sasagot sa iyo, and then i-guide ka na. Alam ko di ba, nasa Taiwan ka, meron SSS sa Taiwan. Pumunta ka na doon kasi before, nung pumunta ako sa Taiwan, pumunta ako mismo doon sa SSS office. Ang SSS office ay nandun din same ang office nila doon sa OWA. Kung nasaan ang office ng OWA, doon ka pumunta. Marichu, yes, Marichu pala. Marichu, punta ka doon sa SSS Taiwan office. Ang office ng SSS, iisa lang sila. Andun ang SSS, Pag-ibig, OWA. Dahil doon tayo pupunta, talaga sinadya ko talaga sila. Pwede ka OFW, pwede mag-loan. Unless may hulog ka ha. Diyan ka pumunta. Kilala ako doon sa nandun taga SSS Taiwan branch. Banggitin mo pangalan ko, kilala nila ako dyan. Good morning din po kay Ma'am Elsa Choneda. At mukhang sabi ko, maraming maganda ang naging talakayan. Which is, talaga, ang sabi ko talaga, yung pagpapasok ko sa, yung pagiging public servant ko, anong lagi ang tanong. Kasi alam mo, naging gano'n ang tanong, Doktora, bakit ang dami mo natutulungan? Bakit ka nagkakawang gawa? May plano ka bang pumasok sa politika? May balak ka bang pumasok sa party list o maging congresswoman o anuman? Sabi ko, hindi. Wala akong plano doon. Pero maging consultant ng government agency, yes. Before, naging consultant ako ng DNR ng maraming taon ako consultant ng DNR. And then, naging consultant din ako sa PCSO. Naging consultant ako ng NWRB. Pero yung pagiging consultant ko, ito naman ay tulong. Lalo na nung time ako nasa PCSO, maraming ako natutulungan. Yung sweldo, nakukuha ko bilang isang consultant, kulang pa, abonado pa ako sa mga tulong na kasi minsan nandun ako, siyempre nandun, maraming lumalapit, humihingi. Alam mo, nung panahon namin, nung panahon ni General Alexander Balutan, yun ang GM namin, masasabi ko, the best. Kasi alam po ninyo, kapag kami lumalapit, siyempre na-verify namin, na-interview. So sabi ko, GM, itong pasyente na to, need talaga ng tulong. Suppose, mag-recommend kami, inaaprubahan namin. Dati ang lalaki ang na ibibigay namin tulong sa mga pasyente lumalapit. So, sa akin, maging consultant sa mga government agency. Pero maging politiko, no. Ayaw ko. Unang-una, ayaw ko nang masira ang
relasyon ko sa isang kaibigan. Kasi yun nga, di ba nabanggit ko kanina, kapag kaibigan mo siya ngayon, dahil lang sa partido o dahil lang sa isang issue, gusto niya kakampihan mo yung gusto niya, ay ayaw mo naman, sabi ayaw ko makialam dyan. So hanggang sa sisiraan ka na, hanapan ka na kung ano-ano na magagawing buta sa'yo, kasiraan. Ay naku, ibang kasiraan below the belt. Sabi ko, ay naku, kung ako naman, kapag ako nakaroon, let's say, nakaroon ako ng kaibigan, nakilala ko siya, yung time nung, kasi kami sa media, natural, kami ay nag-i-interview, di ba? Saan-saan po kami nakakarating, katulad yan na kay Marichu. O katulad yan, may ano siya, nung pumunta, nakarating ako ng Taiwan. Kasi nung time na meron may problema sa DOLE, sa OWA, actually hindi OWA dito sa Polo sa mismo sa DOLE. So pumunta ako doon, napakilala ako na ako isa sa beat reporter ng DOLE sa panahon ni Secretary Bello. So nung pumunta ako doon, napakilala ako, in-entertain nila ako, tapos sinamahan ko yung employer sa Taiwan na may problema sila doon sa kanilang, kasi ano sila marami silang empleyado. So, sinamahan ko, naayos ko, and then nung pagpasok ko, then nakita ko nga may SSS, may pag-ibig, kaya yan ang sabi ko, Marichu, may SSS doon, napakabait ng lahat ng empleyado doon. Kaya wag mo problemahin. Congratulations, Dr. Hilda, more success and achievement. Kay ano na magandang umaga, kay Ma'am Elsa, and then Franklin Batilio. Ayan po, magandang umaga. Kaya ganun po, pagka tayo ay tumulong, mas maganda galing sa puso. Wala tayong gustong kapalit. Kaya mas maganda, tutok na lang tayo sa makakapagbigay ng tamang impormasyon. Ngayon, isa pang balita tungkol naman sa SSS. Ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. $40 million na kolekta ng SSS Cebu sa isinagawang race sa Central Visayas. Inuulat ng Social Security System sa Cebu na umabot na sa kabuang 40 million ang nalikom nitong mga hindi nabayarang kontribusyon at kaukulan multa mula sa mahigit 400 na mga pasaway ng mga employers sa Central Visayas noong taon 2024. Pinag-inting ng SSS ang kampanyang Run After Contribution Aviators o RACE noong nakaraan 2024, kung saan ay naglabas ang ahensya ng mga abiso sa 837 employers na mula sa 20 lungsod at bayan sa Cebu at sa Bohol dahil sa hindi pagre-remit ng mga kontribusyon at hindi pagre-rehistro ng kanilang mga negosyo. Ayon kay Eric Coronado, pansamantalang pinuno ng SSS Central Visayas, nasa 54% ng mga may-ari ng negosyo na nakatanggap ng abiso ay sumunod sa mahigpit na babala ng kanilang tanggapan at nagsimulang bayaran ang kanilang mga pagkakautang sa kontribusyon. Pag-uulat ni Coronado na sa 454 employers na sumunod, 157 ang ganap ng nabayaran ang kanilang pagkakautang sa kontribusyon, habang 156 na may-ari ng negosyo ang nagbigay ng paunang bayad. Bukod dito, 48 sa kanila ang piniling gumamit ng installment payment plan. May 93 employers na rin ang nagparehistro ng kanilang mga negosyo sa SSS. Ang pinakamalaga ayon kay Coronado, may 8,629 na manggagawa ang makikinabang dahil na-i-post sa sistema ang mga nakolektang overdue contribution, kung kaya magiging kwalipikado na sila sa mga benepisyong kabilang ang loan privileges. Dahil sa kabila ng abiso ay walang pag-aksyon, kung kaya nasa 330 employer accounts Central Visayas Legal Department
para sa legal na aksyon dahil sa paglabag sa Republic Act number 1199 o ang Security Act of 2018. Bago matapos ang December 2024, ay nakapaghain na ng reklamo laban sa 16 employers sa Fiscal Office at 2 ang umabot na sa hukuman at kasalukuyan dinidinig. May 16 na establishmento ang sumasailalim pa rin sa muling pagsusuri at hinihiling na pa ng SSS ang mga kinakailangan mga dokumento habang may 6 na employers ang hinihintay para makapagsumiti ng hinihinging records kabilang ang payroll, kontrata sa trabaho at financial statement upang matukoy ang aktual na halaga ng kontribusyon hanggang kailan bayaran ng employer sa SSS. Pangako ni Coronado, marami pang kailangan gawin upang matiyak na ang bawat employer sa Central Visayas ay tutupad sa kanilang obligasyon sa ilalim ng batas at patuloy na babantayan ng SSS ang progreso ng mga delinquent accounts upang masiguro makolekta ang lahat ng kontribusyon ng mga miyembro. At dito naman, ang race ay run against race is run after contribution evaders. Ibig sabihin mga employer, may mga empleyado. Yung iba hindi nire-register ang kanilang kumpanya sa SSS. Iba naman mga empleyado ayaw nila bayaran ng SSS contribution. Yan ang ginagawa ng SSS. Hinuhuli nila mga employer na hindi hinuhulog. Kayo naman mga empleyado, wag naman rin kayo mga pasaway. Kasi meron din mga empleyado ayaw din magpakalta sa sahod. Sabi niya, wag mo na kami ihulog. Gusto namin ang sweldo namin buo. Hinduwag. Dapat po, kapag meron kayong employer, kasi meron yung employer and employee share, mas malaki naman ang babayaran ng iyong employer sa share ng SSS. Mas maliit ang share ng empleyado. Kapag po kayo ay mas maaga kayo naging miyembro ng SSS, kapag kayo umabot ng 60 years old, at least meron kayo 120 contribution, malaking pension ang makukuha ninyo. And then kapag sinabi natin, may nangyari at naka 36 contribution at meron kayong asawa, yung asawa po ninyo habang buhay, may makuha pension dahil sa contribution nyo na kahit na 36 lang. Katulad sa akin, ang asawa ko po ay maaga po namatay, so matagal na po ako nagpe-pension. Kaya dati nabanggit ko ang contribution ng asawa ko ay nasa less than 30,000. Pero ang nababayad sa akin ng SSS ay more than 1 million na. Kaya sabi nga ng SSS, luging-lugi daw sila sa miyembro na may mga surviving spouse na mahaba ang buhay. So, ang ginagawa ng SSS, hinahabol nila mga employer na hindi nag-register at ang kanilang kumpanya o kaya hindi nila ini-enroll ang kanilang manggagawa at hindi nila binabayaran. Alam po ninyo, ang ginagawa ng SSS kapag kayo ay kapag sila ay nagpadala ng letter, ng notice na meron kayong ganito, na alam namin hindi ka naghuhulog, pagka hindi nyo pinansin yan, may kulong yan. Huwag nyo binabaliwala ang SSS marami na po mga employer na matigas ang ulo, mga pasaway, ilan na napakulong ng SSS. Ngayon, kung talagang sinabi ninyo na mahirap ang negosyo ninyo, naghihirap kayo, pwede naman po kayo makipag-compromise sa SSS. Pwede naman yung hulug-hulugan. Hindi naman agad-agad ang gagawin ng SSS. Kunwari, utang ninyo, na-compute nila, worth 300,000. Kung hindi nyo kaya bayaran ng 300,000, pwede nyo makipag-usap sa SSS para hatiin ng ilang taon. Basta ang habol ng SSS, yung mga empleyado ninyo, mabayaran ninyo ang kanyang contribution para sila naman ay makaroon naman, ang mga empleyado naman, meron naman kung ilang taon sila nasa iyo nagtatrabaho, meron din silang nag-start na ang bilang ng kanilang contribution. Kasi kailangan talaga meron at least 120 contribution para sila ay makakuha ng pension kapag sila ay umabot na ng 60 years old. Kaya yan po ang dapat po ninyong gawin. Kapag kayo may trabaho, kausapin yung employer nyo, bayaran po ninyo ang aming SSS share. Hindi lang SSS
dapat pati PhilHealth, dapat pati pag-ibig. Yan tatlo ay makakadikit yan. So yan po ang bilis ng oras. At susunod, nakita ko, mas mukhang nag-enjoy yata kayo ba't ako'y nagtatalakay ng bawat news. So anyway, yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. Para sa iba pang balita, ugaliin magbasa ng Remate, ang Diaryo ng Masa, kung saan ay makikita po ninyo ang column ng iyong Agaran Serbisyo Lady, ang iyong lingkod. Para sa tamang impormasyon at tamang balita, i-like at i-follow ang Connect TV online media channel. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pang-Martes na edisyon ng programa naghatid ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizen. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Positibong pagbabago. Galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Dr. Hilda Ong, ang Agarang Serbisyo Lady sa kanyang pagbibigay ng agarang tulong, paghahatid ng tamang impormasyon at inspirasyon. Serbisyong galing sa puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady.